wala mo ma-instruct on how to install LabVIEW nga software? Ayun na. Okay, since our course is all about microcontrollers and ang atong gigamit nga microcontroller is usually common nga gipanggamit sa mga estudyante, particularly sa ME students. So ato i-fully utilize ang capability sa Arduino. Okay. So today we will discuss on how to interface Arduino with softwares nga gipanggamit sa engineering, particularly mechanical engineering, and testing their hardware, as well as using the software as a data acquisition system. Okay, unsa may needed na to nga mga equipment? First is, syempre dapat natay computer. If wala gani mo computer or dili mo pwede maka-access o computer, please let me know in advance para maka-provide tag solution. And i-project na ko sa screen katong mga needed nga softwares and hardware para maka-interface ka sa Arduino and LabVIEW. Okay. Ang una na itong buhaton is to install the software LabVIEW. So, ang meaning sa LabVIEW is Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench. So, meaning to say, maka-simulate the same time pwede na to siya gamiton as data acquisition system. Na ini-message na dili kasod ang uban tungod sa signal. Bagyo na nata sa signal number 1 karon. Okay, proceed ta. LabVIEW is a virtual instrumentation. So pwede na to ma-model ang atong system by the use of this software. And we can also utilize this software as our data acquisition system. Okay, kani siyang LabVIEW, pwede na nato ma-download sa ilahang website. So kaning LabVIEW is produced by, or ang owner is ang National Instrument. So www.ni.com. So kuyaw po ning www kay once i-mention nimo ning letter nga W, mo mention pa kag letter nga double, mo mention pa ka og word nga double, mo mention pa ko kag word nga U. So medyo taas siya kumpara kung imo lang i-mention gid ang World Wide Web. Right? Umingon kag World Wide Web, kuanra tulora ka words. Whereas kung mayroon tag www, unom na siya ka words tanan. Anyway, from this website, ni.com, so pwede na to ma-download ang software. Also, i-download din natong National Instrument nga visa. So kaning National NI visa, so
So kaning NI visa is a driver. Ang purpose lang ani niya is para maka-establish og communication ang software and ang mga hardware, particularly kanang hardware nga niagi sa ni-utilize og serial communication. Actually, daghan kayo og gipang drivean or gipang drivera ning NI visa para maka-establish lang og communication sa hardware ang atong LabVIEW nga software. Okay, once ma-install na ning duha ka software, LabVIEW and kaning NI visa nga software wherein made by kuan gyapon National Instrument, automatic nga ma-download na ning or apil na sa installation na ning VI Package Manager. Okay, once ma-install na ning or ma-access ninyo ning VI Package Manager, pwede ninyo i-search within that kanang package manager ang kanang LabVIEW interface for Arduino. Kaning LabVIEW interface for Arduino, once ma-add na nimo or add-on na ni sa imong software nga LabVIEW, na nalihan katong mga tools as well as katong sketch nga ipara nimo sa IDE software sa Arduino para maka-establish ng communication ng Arduino and our LabVIEW. So, sa purpose aning LabVIEW interface for Arduino. So, this is a visual instrumentation based on API and embedded program written and distributed by National Instrument lang gihapon. So, ang purpose niya is pwede na ito makontrol ang Arduino I/O, input-output, can direct analog input read-back via the USB interface. So, nanay communication ang Arduino and ang LabVIEW na software even if nag-run siya or live or naka-online siya perme. Then, once ma-install po din na itong LabVIEW interface for Arduino, na po na included na po ng program nga lifa_base.ino. This is a sketch na mabasa sa atong Arduino IDE software. And if dili ninyo i-change ang installation, mo follow lang mo sa default, ma-access din ninyo ni siya nga program or sketch using ani nga directory. Ato mo sa C, program files, then National Instruments, then LabVIEW, unsa nga version sa LabVIEW inyong gi-install. Sa ako nga case, 2018 ako nga-install. Then vi.lib or library, then LabVIEW interface for Arduino, firmware, then lifa_base. So i-click lang na ninyo, then automatic na siya muran sa inyong Arduino IDE software. Katong unsa ng Arduino IDE software, mo na ang software nga diha ka magamag sketch or diha ka magamag program sa Arduino board. So that's why needed gihapon ang Arduino IDE. And syempre kinahanglan po nato ang Arduino board and I/O devices, mga sensors, mga LED, and etc. like breadboard and jumper wires o mga resistors. Isa din po kinahanglan ninyo if nag-utilize mo or nagamit mo OS nga Windows, so magkinahanglan gyapon ta og Arduino driver para mabasa sa atong IDE ang atong Arduino board. Nayusahay nga automatic na siya mo-install, and nayusahay po if dili gani na to ma-detect ang atong Arduino board sa Arduino IDE software, posible nga wala na to na ma-install og driver. Clear ba? Naka-follow ba? Hello? Sure. Eh, wala ga putol-putol na, madungong. So, atong balikon ang process. So, mao ni ang process. So, i-share na inyo ang entire screen sa akong laptop. Okay, makita na, no? Okay, we'll proceed to ni.com.
Meaning sa NI is national instrument. So, hinay po ako, lag po akong net direct. So, sa NI.com, mao ni ang ilang official na website and proceed mo directly to their products. So, atong ibutang ang cursor sa product, makakita ta nga na ay mga software, tuloy daghan sila software nga gipang produce, isa na ani ang LoveView. And also nag-produce po sila mga hardwares. So kaning mga hardware nila, maunta ni ang mga hardware nga gamito na to for data logging or data acquisition. Pero kanilang mga hardware medyo naipagka mahal-mahal gamay. Mana siguro sa isa ka hardware for data logging lang maabot og 300,000 to 400,000. So dili capable og mapalit ang mga estudyante ani. That's why instead of utilizing their hardware, atong i-utilize sa daan ang Arduino. Since ang Arduino is medyo kuan lang, makaya ra sa budget, and if dili ganita kapalit og atong kaugalingon, pwede ra ta makakuwam since common kayo siya nga gipanggamit karon. And ang nakanindot ani is ang NI or National Instrument through kaning LoveView, ni support po sila sa Arduino. So ang atong buhaton is just click kaning LoveView software. Then kaning start free trial. Kay kung kaning yung gamiton ning select your edition, ang may tabuan pangitaan mo unsa may version sa or unsa may edition sa LoveView nga inyong na purchase ng license. Since wala pa man tayo na purchase ng license, ang atong goal is to utilize the trial version or free version or ang gitawag na nila as evaluation na version. So really click this start free trial. Okay, once ma-click ninyo ni siya, make sure nga tanawon ninyo unsay iyang system requirements o unsa pod nga version ang inyo ang gusto gamiton. So supported nga OS mao ni ang mga option, kasagaran Windows atong gigamit, napoy uban nga panalitan Apple products. So ang ilang OS is Macintosh or Mac OS, napoy uban ka ng mga open source, Linux ang ilang gigamit. So sa ako nga case, Windows. Then unsa nga version, ang ako is 2018. Kani. Then included edition, pwede base o full professional, pwede runtime, so pwede kanilang base. Then application bitness, unsay OS architecture. Sa ako nga case, ang gi-install na nga OS is 64-bit. So ang nakanindot na yung 64-bit, daghan kayo siya advantages compared to 32-bit. And ang isa ka advantage niya is mo support siya og RAM more than 4 gig. Kasagaran sa 32-bit, 4 gig ra ang maximum nga RAM iyang supportan. So change to 64. And once na change na niyang imong setting, makita nimo ang pila may file size nga pwede file size ani imong software nga i-download. So naay mga kuano 32 yang runtime. So runtime yang pwede ma-download dire. 64. Actually, pwede ang 64 runtime. So, ang iyang ma-download is 1.61 gig. So, medyo dako-dako gamay ang file size. Pero if naaragan mo diri sa Tagbilaran or within, kuan lang yun, neighboring town sa Tagbilaran, na ko ina-downloadan na software 2018 and
I think 2015 or 13. And if pwede pag yun mo nga mo search further, pwede pa ninyo paagi nga pwede ninyo ma-prolong gamay ang trial, ang validity sa inyong trial version. Pero sa tong case, okay na kayo ang trial version. Then, sunod is i-download ninyo ang katong NI visa. Okay, na makita dire ang NI visa. So inyo lang gihapon ni siyang i-download, and once ma-download na ni siya, inyong i-install. Ang purpose lang na is maka-establish o communication sa LabVIEW and Arduino or other hardware. Okay, sunod nga process, once na-install na to, na-download na tong duha ka installer, the platform sa LabVIEW and NI visa, which is the driver, mo niya nga itong makita. Kani siya dire. Okay ba? Naka-follow pa ba? Yes, sir. Okay. So yan ang makita nato dire sa start. Nay duha ka buok dire nga nay NI package manager. So dili na mo'y kinahanglan nato kari atong VI package manager. I-click lang ang VI package manager. Then mo appear ni siya dire. So ako is free edition gyapon eh. Pero sa uban nga kuan kanang makaraan na nay mga gipang crack which is ma-utilize. Pero dili advisable. Pero if inyong gamiton is for education purposes lang siguro, pwede ra. So i-search lang ninyo ang LabVIEW interface for Arduino. Okay, makita ni siya. I-click ane, na highlighted, then kani siya i-install or i-download. Once ma-download niyo, sa ko dili na maklik since already downloaded na sa akong system. Automatic na ma-add-in ni sa LabVIEW na software. Pwede ra po daw i-search ninyo dire ang Arduino lang. Arduino. So daghan makita ninyo dire ang related sa Arduino. Lahi-lahi ang company pero mas mo kwanta mo trust kaning coming from National Instruments. Okay, once ma-install na siya, pwede na nato tong software. Tuloy po, ganina ra pwede may ma-open na to ang software na LabVIEW under sa NI instrument or National Instrument. Then i-click ning yang main na software kani NI LabVIEW 2018. So sa ko is 2 days remaining na lang expiration. So i-launch. Okay, mo ni makita. And para makagama tag bago nga project, use file then new VI. Ang meaning sa VI is virtual instrument. So kani itong mga project there is mga VI ni siya or virtual instrument. Once i-click na ninyo, duha ka windows ang mo-appear. So normal ra gyud ni siya sa LabVIEW nga duha ka windows ang mo-appear kaning VI. Ang first nga window
kaning front panel mo ni mo serve as GUI or graphical user interface. Once nakagama na mo og software, mo ni siya ang main or mo ni ang front panel, mo ni ang diri ang control as well as katong display ninyo makita. Kani ikaduha nga window, mo ni siyang block diagram or diri ta pwede mag-program, diri na to ipang-insert ang function. Once gani na integrate na to ninyo tong LabVIEW interface for Arduino, right click ninyo dire, makita na dire sa ubos kaning Arduino. And makita na po ang iyahang mga function. So kani siya nga function intended ni sa mga pag-utilize sa I/O sa Arduino as well as paggamit sa uban nga mga hardware sa Arduino. If wala ni siya nga function, so dili ta maka-control sa Arduino. So kani atong gamiton. Then ikaduha, once ga-open na niya to ang VI, atong i-on to atong or i-open to na to tong IDE. Kani. So this is the Arduino IDE. Oops. So na-install na nako daan ang Lifa base. Pero panalitan og wala pa ninyo maraning Lifa base, ang yung buhaton is mo follow lang mo atong directory nga akong gi-provide na sa picture. Once wala gani niyo truha ang directory sa installation, kaning Lifa base software or sketch for Arduino, diri ninyo makita sa drive C, then sunod program files, then arita sa national instrument, then daghan na kayong version akong na-install. Nag-install ko 2015, 16, 17, ug 18. Karon ni-run ko sa 2018. Then sunod sa VI Live. Sunod sa VI Live is LabVIEW interface for Arduino. Then firmware. Then Lifa base. So na Lifa base na sketch. Kaning ang iyang symbol is kaning Arduino IDE. Inyo lang i-click ni siya nga file. This is a .ino nga file. Ni-click ninyo, automatic lang nga ma-open eh sa bisag naka-open siya IDE. Sige ka, data. Okay, mo ni siya ma-open. And once na-open na gani ninyo ni, and ang inyong Arduino board, i-connect ninyo sa computer via sakto nga COM port. I-check lang niyo sakto ba ninyong port ha. Anad naman mo ang unsang Arduino board, unsang nga port na locate. So dili pa nako ma-kuan diri, dili nako ma-try since wala ko wala ko Arduino diri karon. So inyong buhaton i-upload lang ninyo padong sa Arduino board. Once ma-upload na ninyo padong sa Arduino board, pwede ra i-close na ni siya. Ay uploaded naman to sa atong Arduino board. And during that time, ready na ta nga maka-communicate sa Arduino. So ang buhaton na to, if mag-control ta og Arduino board, panalitan ang atong Arduino na LED, then gusto na to nga i-on ang LED using this software, pwede ra. So tanang programming diri mahitabo ra sa LabVIEW. So dili na ka mo adto sa katong Arduino IDE. Kadto lang pag-install sa Lifa base na ma-download siya sa Arduino board. Nga ba ipangutana so far? No? Lumadungog pa ba?
Yes, sir. So walay pangutana. So if walay pangutana, mo provide ko ninyo og sample na saan pag program sa kuana. Basic lang kayo programming diri sa LabVIEW saan pag-utilize ani nga software. So diri sa front panel kaning may mo serve as GUI nato, inig right click ninyo diri, makakita mo daghan kayo nga mga icons or mga function. O garing numeric, pwede og butangan ninyo og tank, kaning tank, butang nato diri. Inyong bantayan nga once mo butang ko diri sa tank na object, automatic pud nga na equivalent niya nga symbol or equivalent function nga mo appear diri sa block diagram. Katong window wherein dito ta mo gama sa atong program. By the way, ang program dahil sa LabVIEW Plaza, dili na siya coding, kundi this is graphical ang iyang pagka-program, or we will utilize blocks. That's why gitawag siya block diagram. Mo na iyang program. So pwede pa ta mo gamit og lain aning knob. So ang knob is more on input siyang control, whereas ang tank is more on output or ang display. Again, i-appear diri gihapon sa block diagram or sa programming. And pwede po ta mo utilize aning string and path. For example, string indicator, butang ta diri, automatic po nga na i-appear diri nga function or block. So first, kanang simple ra kayo nga program, pareha nang gibuhat sa kinabisikan nga program, which is i-print lang nato ang word na hello world. Itong button is to delete ang uban nga mga function para dili mo error. Then, diri sa block diagram, kaning string, ga-represent ni siya diri. String diri sa atong front panel. Ang atong buhaton lang is, mubutang lang tag unsa may atong i-display aning string niya or aning front panel. So, arita sa right-click block diagram, then mangita ta og sa string, dire string a function, and mubutang tag string constant. Kung nabantayan ninyo, daghan kayo mga functions, daghan kayo mga blocks. So, dili na to matagsa-tagsa, nagtuo ng kasagarang function, unsay purpose niya na, atong tunan lang is kanang, unsa rin, posible na to nga magamit. So, kanang string, input diha, then, ang paagi sa pag-program is just to connect these duha ka blocks. I-click lang, left click. Then, input na to gusto nga constant or word nga itong i-print. So, ang gusto is, this time is hello world. Okay, mo na niya itong first program, hello world. I-display na to diri sa itong front panel. So, mahibawa na itong sakto ba itong program by running or i-run na to, kaning na-arrow dire, run. Or pwede po daw i-run continuously. Pero this time, dili na kinahanglan i-run continuously since wala galoop ang ato ang program. So, i-run lang. Okay. Hello. Ipadakan siguro ng okay. Ma-appear ng hello world. So, this is our first program using the LabVIEW. So, sunod na itong example program is simply by the use of control and display. So, ito sa siyang i-delete. Once i-delete na to diri sa block diagram, automatic pud ma-delete diri sa front panel. So, atong gamiton is utilize taning display, which is kaning sigurong tank. Butang diha. Then, sunod is katong control. We will utilize the knob.
So gatong nabantayan, automatic nga nainigawas diri pod sa atong block diagram. And kaning atong knob diri and tank, pwede na to na ma-change ang iyang orientation, ma-change ang iyang color, ma-change ang iyang size, as well as kaning scale niya ma-change. For example, kaning sa tank, 0 to 10, pwede na to ma-change ang 0 to 10 to 0 to 100. Ang button lang na to is mangita lang tag say posible nga ma-option. Sa garan na is i-right click. Then arita sa properties. Then sa scale, ang iyang scale range diri 0 to 0 ang minimum, ang maximum is 10. Pwede na to gamo na siya og 100. So ang ma-pair diri from 0 to 10, gi-change na to 0 to 100. So ang atong gusto is utilizing this knob, kung asa nakabutang ang indicator diri sa knob, mo kuha na siya, mo map na diri sa atong tank, mo display sa atong tank. For example, ang atong knob is nakabutang sa 2. So ari sa tank or sa display, mo indicate ang iyang level na sa 2 times 10, which is 20. Gi-map na to or gibutangan na to multiple of 10. So para mabuhat na nato, pwede raw tatog i-direct na to if 1:1 ang iyang relation dere, ang iyang mapping, pwede ra i-direct na to connect ning knob dere sa block diagram to the tank. Pero since ato man gi-change ang iyang scaling, so magkinahanglan tag multiplier. So nga ni ra ang pag-program dere, i-right click lang gihapon. Then dere ta sa numeric. And since magkinahanglan man tag multiplier, atong gamiton ning function na multiply. So click ang multiply. Ug atong mabantayan na siya ay tulo ka nodes. So kaning isa ka node ani, kaning nasa kuan gyud, vertex is ang iyang product sa x and y, connect na to diri sa tank. Then xy, ang x pwede na to i-connect diri sa knob. Mao ni ang iyang mga factor. Then ang isa, butangan na tog multiplier nga 10 or constant nga 10, mabuhat na nato by right click lang. Then create constant. I-create constant. Pila may gusto na to nga constant multiplier, 10. Okay. So mao na natong program. Atong i-check ang atong program. So this time, ang atong gamiton is kaning run continuously since kinahanglan continuous ang iyahang kuan, continuous ang iyang pag or live ang kuan, real time ang iyang data nga kinahanglan ma-acquire. So nira na ta. So ato lang i-dial ni knob or ituyok ni knob. Ari na to ibutang sa 4. So automatic po ang iyang display, mabutang sa 4 times 10 or nasa around 40. So arita sa 10, ang iyang display diri is ari sa 100. So mo ni ang simple nga programming sa LabVIEW. Kira ba naka-follow ba? Yes, sir. Okay, ato i-stop. Then, mutanaw tag unsa may mga medyo complicated nga programming sa LabVIEW. So, diri sa iyang main menu, ari lang ta sa help. Naay mga fine examples. So, sa fine examples, makakita tag mga sample programs na and gi-categorize siya in terms of kuan siya class, gi-categorize sa kuan unsay mga topic niya, no? So ang ako ang gi-select diri murag wa ko kay bawg asa tong under diri sa murag siguro control and simulation. Under sa control and simulation na ning kuan
napag your subfolder, na simulation tank level. Mo to yung gi-click, kali pwede mo maka-click bisan sana nga file, pwede daghan kayo diri yung sample. So kanina lang atong ikuan kare simulation sa tank level. Once i-click ni, mo na niyang iyang mo appear, mo niyang iyang katong front panel or mo niyang GUI. So diri naka-produce pod siya duha ka tabs. First ang introduction, mo na ang instruction sa on pag-utilize ani nga program. Ang ikaduha nga tab is ang iyang operation. Kani. So mao na niya ang iyang porma sa iyang GUI, medyo nindot siya mo design, depende ra na sa inyong creativity unsaon ninyo pag-arrange, unsaon ninyo pag-scale, and hindi na to maran. So nakabantay mo diri na po auto ug manual, and this is purely simulation. Ang mga data nga iyang nakuha is gikan na gyapon within the software, wala siya external nga data. So pwede na to i-run continuously. So mao ni makita. So imagine if nakay kuan class, nakay mga sensors na gusto nimo kuhan og mo to gusto nimo kuhan og value, pwede na nimo i-graph ang iyahang mga data or i-arrange nimo diri sa imong labyo. Meaning kani imong labyo pwede na gamiton nimo as a data acquisition system. Kapag yung live nga kuan, live nga runtime niya, makita nimo ang actual scenario nga nahitabo sa imong gibutangag mga sensors. Example ani ang tangke man. Pwede po niya makontrol as auto manual. So nasa instruction o unsam ning auto manual based sa ang program. Na po'y para on off sa flow sensor. Kaya mo niyang sample sa output, sample nga mga files. Dali daghan kayo tong sample, pwede niyo tanawon, and pwede ra pud ninyo tanawon ang iyang program tong step ha. So this is the front panel or katong giingon nga GUI. Mao ni ang atong gamit or gamiton. Mao ni ang atong kasagaran diri makita ang atong output, display as well as mga controls. Pero kung gusto niyo makita ang iyahang program or katong block diagram, ari lang mo sa window niya show block diagram. Ninyo diri mo na iyang program. So since daghan man kayo mga example, pwede ra og from the example tanawon lang ninyo unsa may kuan ako ha, unsa may program nga gusto nako. Pwede ra inyong tanawon kanang pare-pareha sa inyong gamon, then i-lang ninyo ni siya nga block diagram. I-save lang lahi nga file para dili ma-overwrite ng mga sample file sa LabVIEW. Okay ra ba? Naka-follow ba, class? Hello? Hello, naka-follow ba? Aba si Mr. Jaba, naka-follow ba Mr. Jaba? Yes, sir. Medyo karat. Si Mr. Victor. Okay ra, sir. Nakasabot-sabot gamay, sir.
medyo daghan kayo function ang Labio Plaza, pero dili na to gamito na tanan. Ang atong magamit nga function karon is kadto lang mga function under sa katong ano kay magamit man ta sa Arduino may atong gamiton. So ang permiro na to nga activity is pag-establish lang og communication sa Arduino. First, na kay control sa Arduino by the use of potentiometer man siguro or LDR. Either anang duhay, connect nimo sa ano, ang isa sa ground, ang isa sa boots, then ang ikatulo kanang tunga-tunga nga terminal sa potentiometer adto nimo i-connect sa analog port. So imong ituyok tong potentiometer, then dapat ug unsay value dito sa gusto nimo nga value sa potentiometer ma-display diri sa Labio by the use of indicators. Pwede katong tangke, pwede mga katong ubang dial or temperature sensor ba. Then, so ang naitabuan na, ang atong input or ang atong sensor or ang atong control nasa Arduino, but ang atong display naa diri sa Labio or nasa software. So, permiro na siyang activity. Then, kadto siyang activity, ni-simulate na to siya if na kay mga sensors, for example, temperature sensor or pressure sensor na nag-operate sa imuhang setup, pwede na nimo ma-display ang iyang value diri sa imong Labio na software. Then, ikaduha, magama kag control sa Labio by the use of push button nga symbol under sa boolean na siya nga function or boolean. Either on or off or true or false. Then, i-control nimo ang control na diri sa Labio, pero ang katong gusto nimo nga i-control na sa Arduino, for example, LED. Using Arduino software, i-on o off nimo ang katong LED, then makita nimo nga na-on and off ang LED nga na connected sa Arduino. Or pwede po og motor imong kontrolon. Palitan na ka electric motor, DC motor na connected sa Arduino with different source siya nga different electric source. So pwede nimo ang ipa-on nimo sa electric motor kaning knob or functions nga nasa Labio. So ga-simulate na siya sa mura siya SCADA system nga i-control, i-on or off nimo ang device nga nasa planta by the use of software. So mao na tong sunod nga activity. So mahatag ko ninyo og instruction, then in the meantime paki-kuan siguro klase na moy kagalingon nga computer, laptop or PC, pwede na ninyo siguro masugdan o install ang katong Labio software. Akong advice ninyo, ayaw lang mo pamili o katong software nga katong version nga habog-habog, katong latest. Pwede ra siguro 2018 or 2015. Kay kanang mga below nga version, na siya ay mga uganahan mo na yung mga crack, pwede ra po ninyo magamit na siya kanang software for the time being kanang while nagama tag project. Kay sa akong tanaw, ang trial version is only up to 15 days ram siguro. So ako kay bawag once maputol ang trial version, ako kay bawag unsay mahitabo sa software dili na bagyod magamit. So kuan lang utilize in 2015, last time 2013 ni work man siya sa Arduino. As long as ang inyong version is mas later sa 2009. Ano yung bantayan nga dapat later siya sa 2009. Okay ra ba na may additional nga pangutana? Makadaog na siya, sir, sa mga i3 rasa nga laptop, sir. O dili kayo bugat ning Labio man. Gaan lang siya. Thank you, sir. Plus kuan pod pwede na pod mo makaunaw sa may magamit baka ni na akong Labio para sa akong final project.
Bani yung una-naon klasa nga dapat naka-analyze na mo sa inyong final project since kani nga grupo kasagaran ani sa mga graduating last na nga SEM ninyo. Unya kasagaran og graduating student sayo-sayo gyud pangayon ang grado. Manang dapat makahatag ra ko grado once maka-submit mo output. And para ma-appeal mo sa candidate for graduation, para dili hassle ba? Anyway, wako kay bawog kan sa gyud na pangayoon kay katong enrollment na to, although bugay ta nagsugod sa klase, pero katong enrollment na to ni follow lang gyud to siya sa schedule kay nay reason ang registrar na para dili ma-behind or sa batong ilang reason. Pero okay ra kuno wahi magsugod. Pero sahay mo inconsistent kayo ang mga announcement coming from ang sa atong admin. Na usahay nga moingon sila sa estudyante nga ang grado pareha to last time ang grado is up to December 2020. Pero ang nahitabo mo na ilang permirong announcement. Pero ang nahitabo ang mga faculty ilang gidemandan og grado sayo-sayo. November pa ni demand na sila grado. So murag nay kuan ba inconsistent sa ilang announcement or sa ilang deadline. Munang kita mo kuan na lang ta atong i-anticipate na lang na daan. So karon pa lang daan maghunahuna na mo project, final project ninyo. Then along the way natay mga discussion ginagmay para makuan madungagan ang inyong mga tools kung saan pag kuan ninyo mga tools nga pwede niyo ma-apply sa inyong gamon nga project. Okay ra ba? Sabtan ra ba? Sir, sir. Okay. I-try lang ninyo i-install daan. Pwede ra kuan magani. Di ba by group man tong project gihapon no? Pwede ra isa ka estudyante sa inyong grupo ang mag-install. Then yung testingan para kung naman gani problema, pwede na ito ma-workout at kung tanawon o sa solution. Kaya ko dili po ko kuan ani class. Dili po ko yung suito yun kaayo ani. Kay kasagaran once mo study kog isa ka software, ang studyhan daan on sa iyang function asa siya pwede magamit. Pero once dili nako na siya magamit ana gyud time usahay ako na siyang i-uninstall. Kay once mangod mag-study kag isa ka software, nya dili nimo gamiton kapunay, ang mahitabo ana makalimtan lang gihapon. So ang inyong buhaton gyud ana unsa may application niya, tanawon ninyo unsa may application nila. Para once gusto mo ana ang application, kay baw na mo unsa man nga software pwede ninyo magamit. Okay, if napabay pangutana, panalitan og namoy pangutana na wala pa makuan, wala pa makompose ninyo niya ra mahibaw-an once na-install na ninyo ang software or during your interface sa software and Arduino. So pwede lang na ninyo i-chat lang siguro sa chat box or sa atong group chat or pwede ra sa stream sa Google Classroom para once gani parehara mong mga problems niya nanay nakapanguta na isa please at once ma-discuss na nato ang uban nga same problem makakita sa ang makakita daan sa solution. So dili na mag-duplicate ang mga pangutana. Okay, magkuan lang ko sa check sa attendance. So na may automatic checker. Karon as of this moment 23 ta nga naka-join. And okay, grade screen. So walay pangutana na no kay if wala na pangutana ato nang i-end ang meeting. Naka-join ba si Norman?
Magawa, sir. Nagbiyahe to, sir. Kanang napa ba mo'y kontak ni Diloso or ni Lamatan? Ni eskwela ba karon sa Lamatan? Oh, sir. Naa pa na si Lamatan, sir. If si Marido kanang Usol, pwede ipalihog kong kontak ni Lamatan na mo message na ko ba or ingna lang na ko i-chat niya. Basin wa man ko kuan niya, wa ko cellphone number. Basin og kuan ba? Wala niya makita ang akong message sa Facebook. Sige, sir. Palihog lang ko ni Diloso po. O pwede. Yes, sir. Okay, thank you for joining the meeting. And once again, good afternoon. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.